Magandang gabi po. Alas 11:27. Pasensya na kayo, napakahirap maghanap ng topic, no? Pero anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay makikita natin ay lahat po'y pagkukunwari na lang natitira sa atin. Napapansin niyo ba, Agosto na ngayon. Natitira natin ay Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Almost last 3 months. Ano na kaya mangyari sa atin? Ang number one problem po natin sa ngayon ay ekonomiya. Mahal ang lahat, kaya nga tinuturo natin sa gasolina. Pero ang hindi natin alam, hindi natin tinuturo, sino ba ang dahilan? Sino ba dapat managot? Klarong-klaro naman po, Rene Labaton. Klarong-klaro naman po na ang nangyari po sa atin ay artificial na ba o hindi? Ang utang po natang Pilipinas sa ngayon ay sa 6 na buwan lamang yan, Rene Labaton. 1.3 trillion pesos. 6 na buwan lang yan. Ikumpara mo yan sa 2025 na utang ni BBM, 2024, 2023. Ang utang natin dyan, 1.3 trillion kada taon. So, pang-apat na 1.3 trillion. Ngayon, hanggang 6 months lang yan. Sa unang taon, 1.3, pangalawa, 2.6 na, pangatlo, 3.9. So ngayon, 6 na taon pa lang, 6 na buwan lang, ay plus 1.3. So 4 na 1.3, 5.2 trillion. Tapos plus expected ko na 1.3 trillion the next 6 months. Hindi pa nakwenta po yung July, August, September, October, November, December. Ang nakwenta pala po hanggang June. Hanggang June 2026, ang utang ng Pilipinas ay 1.3 trillion mula noong January 1, 2026. Nagsara ang taon natin 2022 na 17, ang inutang ni Bongbong ay umabot sa 17.7 trillion sa December 31, 2025. So dagdag ng 1.3, so that is 18.3 plus 23, that is 19. So ang total niya is until June 2026, June 30, 19.07 trillion pesos. Ngayon, para ma-actualize nyo kung gaano kalaki yan, umalis si Duterte June 30, 2022. So ngayon, ang utang sa panahon ng umalis si Duterte was 12.8 trillion pesos. So ngayon, ano tayo? 19.07 trillion. So 19.07 minus 12.8. So that is 19 minus 12, that is 7. Minusan mo ng 0.8, so 6.2. So nasa 6, mahigit na trillion na tayo. Ano pa lang yan, 4 na taon pa lang yan. Hindi pa yung kay Duterte. Ang buong inutang naman ni Duterte mula sa panahon ni Noynoy, nang kinuha niyang pamahalaan sa panahon ni Noynoy, ay 6.8 trillion ang lahat, kasama na po ang halos 3 taon na COVID na walang kita ang Pilipinas. So, 6.8 sa loob ng 6 na taon kay Duterte. Sa ngayon ay almost para tayo. Ulitin ko lang computation. 19.07 minus 12.8. So 19 minus 12, that is 7, minus 8, that's 8, ay umabot na po 1.2 trillion, 1.3 trillion halos lang. See that? Si Duterte po sa kada taon ay lumaki lang po doon sa 2 trillion sa panahon ng COVID.
Ano mangyayari ngayon? Kaya lahat, pakunwari na lang po lahat yan ang ginagawa. Ngayon, ang pinakamalaki po na dulot ng utang natin ay yung flood control projects. Bakit po? Ang flood control projects po natin ay 3 taon binuhos yan. Ngayon lang bumagsak ng 2026. 2023, actually 2022 na nakuha ni Bongbong Marcos kay Duterte, the second half of 2022, inubos nila yan. 128 billion ang ang budget ni Duterte noon sa flood control ng 2022 para sa 2022 budget. Bali ginawa yan 2021. Ang naubos niya kokonti lang nang bago siya umalis. Sabihin natin kalahati, 64 trillion, 64 billion ang natira. Inubos niya ni BBM. Plus yung 1.3 trillion, 1.3 ang kabuuan niya 1.3 trillion ang inutang niya sa taon na 2024 at 2023. Halos lahat yan napunta sa flood control. Sabi natin kalahati na lang. So ang 1.3 kalahati mo that is 6.5. So 6.5 trillion, that is 650 billion. So plus na inutang niya, iniwan ni Duterte sa kanya na 64, laki na. Umabot po ng 6 times 3. That is 1.8 trillion pesos po. Hindi bababa sa 2 trillion ang naubos ni BBM para sa flood control projects. At halos lahat yan po ay substandard at ang iba naman ay hindi pinagawa. Kaya kita mo ngayon, nagyayabang itong mga nag-akusa kay Duterte, Sara, si Paulo Ortega. Lubog ang La Union sa baha. Lubog din ang Bulacan ni Jinky Luistro. Ano yan, Jinky Luistro? Nakakahiya. Ang 2nd District ng Batangas, punong-puno ng baha. Tapos sasabi ka ngayon, walang AX, wala ni speaker, walang akap, wala ni speaker, walang ayuda, wala ni speaker. Classic talaga to na magnanakaw si Jinky Luistro. Tapos may gana pa siya magkakusa kay Sara sa 125 million. Kita mo yan? So iyan po sila lahat. Ang inaakusa nila na si Sara na nagnakaw ng 125 million. Pero ang umaakusa, trillion ang inakaw. Siyempre sa likod nila si Bongbong Marcos. So ngayon, nakita na natin ang litrato. Mahigit 2 trillion po sa inutang na 1.3. Umabot halos sa 4 trillion ang inutang. So napunta dyan ang 2 trillion lang sa baha. Naano na ng baha ang lahat? Mababawi ba natin? Sa klase po ng ombudsman na meron tayo, lahat pagkunwari din. Hindi natin mababawi. Bakit? Napunta po lahat halos kay BBM at saka kay Romualdez. Lahat ng akusasyon laban kay Martin Romualdez ay pagkunwari na si Romualdez ang kumuha. Ang hindi natin alam ay lahat yan pinatago ni BBM kay Romualdez. Ganon lamang po ang katotohanan na hindi natin maalis. Kaya, ladies and gentlemen, ihanda na yung inyong sarili. Darating ang December natin, ito na pinakamalungkot na Pasko natin. Wala kung nakikita ano. Paano natin mababawi kung nabili na ng mansion? Ang mansion na yun, kasama naman doon si BBM. Yung lumabas po ng mga Marines, muna si Gutesa, ang tandaan niyo po sa aking karanasan bilang abogado, kung ano po ang unang sinabi ng tao, yan po ang totoo. Later on, magpapalit dahil sa kung ano man ginagawa ng diskarte, hindi na po totoo ang mga pangalawang statement. Tingnan mo po ang history ng Supreme Court. Sa mga salita na binago, ang laging sinasabi ng Supreme Court, hindi tinatanggap ang recantation.
Kasi napakadali gagawin ang pag-withdraw. Madaling-madali gagawin ang pag-recant. Ulitin ko lang. Halimbawa, kasong rape. Nagkwento ka na ng rape. Totoong kwento mo. Kwento ko na kung paano ka ni-rape, ikaw babae ka. Paano ka ni-rape. Ngayon, yung nag-umpisa ka pa lang ng kwento, ay kung hindi ka nagkwento, hindi ka malalagay sa balag ng alanganin, maliban na lamang sa niririndahan ka ng husto ng iyong konsensya. Kung kukuha ka ba ng katarungan o hindi. Ngayon, pag nagsalita ka na, ang daming lakas na hinahanap mo, lakas para sa pagtatapang mo na may isasabi mo, lalo na't babae ka, na-rape ka. Pag magsalita ka, ay nilalagay mo sarili mo sa kahiyan. Siyempre, isasabihin mo, ano kayong tingin ng publiko sa akin na pag nagsalita ako na ni-rape ako? Ang laki ng away sa loob ng isipan ng isang nagreklamo. Kung nagreklamo siya ng rape. Tapos nabuo niyang kwento. Sinalaysay niya ng buong buo kagaya kay Amanda laban kay Kibuloy. Sinalaysay ni Amanda isa-isa. Naniniwala po ako ron. So ngayon, ito na pandang huli. Binigyan ng pera si Amanda. Napakadali sabihin niya, hindi po totoo lahat yung sinabi ko. Galit lamang po ako at ako ay may gusto na bagay na hinihingi pero hindi binibigay sa akin. Dati. So ganun po mangyayari. Na pagdating sa dulo, bibigyan ka ng pera, lahat po ay isang papel lang, kapalit ng mga ilang papel, ilang pahina na ginawa mo. Ganun po nangyari, panay kunwari lang po lahat ngayon. So, do you think mababawi natin yung mga perang nawala? Do you think mababawi natin? Ang pinaka-problema po natin, ladies and gentlemen, is this. Let us not talk yet about flood control. Total na ang problema natin nawala na eh. More than 2 trillion ang nawala. Yung 2 trillion na yan po, kasama yan sa 19.07 trillion na utang natin ngayon. Kung patatanggalin mo yung 2 trillion, dapat ang utang natin ay 17 trillion lang sa ngayon. Ganun pa katindi. So ngayon, paano mo makikita yan? Pakinggan muna natin si Sarah kung paano. Kasi ini-impeach siya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so patuloy natin. Ito ipapakita ko sa inyo ang problema na napakarami na ng property na punta kay. Ang paniwala ko po, ang pagpunta ng mga property kay na inaamin inaako o napunta kay Romualdez, kay Marcos din po yun. Nagkunwari lang yun. Lahat ay gagawin yan para may ligtas din si Martin. Si Martin po tagatago. Siya po ang tagasalang. Just in case magtanungan, ituro lang ni Marcos, ni BBM, ang kanyang pinsang buo. Yan po ang laro na hindi nyo alam. Okay, pakinggan, tingnan natin kung gaano na kayaman. Diyan napunta po ang 2 trillion na ating budget sa baha. O ito, tingnan natin.
Yan tingnan nyo kung taga CNN pa na niya, na angkor, nagbalita. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2... Napakalaki ng pera na napunta doon sa labas. Mababawi pa ba natin yan? Wala po ako nakikitang paraan kung paano mabawi yan. Ang pinaka-problema po natin, ladies and gentlemen, is tayo ang magbabayad. Halos 200,000 pesos na po bawat isa sa atin ang utang. Halos 200,000 pesos pang utang ng bawat isa sa atin. Kasama na po yung kapapaganak na lamang. Ganun po kalaki. So, hindi ka ba naiiyak kapag nakita na may 4 na bodyguards na dati nagsasalita para sa atin, na isa rin sila sa naghatid ng mga malay-maleta kung saan-saan kani-kanino sa lahat ng mga congressmen. Yung mga binigay doon sa mga ibang congressmen, ano lang yun? Katiting lang yun. Binigay po yun doon yun para may kakampi sila just in case magkaawayan. In the same manner na nakikita mo ngayon na kinakampihan si BBM. Ngayon, eventually, kasi ayaw maniwala ng tao, eventually, sinuka kunwari nila si Romualdez. Kasi nga nakita nila, nung inakusan, sinama si Bong Revilla, nakita naman natin. Ako, nakikita ko na from the start, mali ang kasong sinampa kay Bong Revilla. So, paano po yan magsa-successful? Paano mabawi? Naniwala po ako sa sinabi ni Roberto Bernardo na secretary dati. Na ang binigay niya na, hinatid niya na kabuang pera kay Bong Revilla ay 375 million pesos sa 2 delivery. Unang delivery noong December. Pangalawang delivery noong March 2025. Ang unang delivery ay nangyari doon sa underground parking ng Diamond Hotel. Sinundo ng mga tauhan ni Bong Revilla. That was 250 million. Yung pangalawang delivery ay 125 million. Magtanong ka, saan nang galing yun? Yung delivery na yun, Romel Bengson. Nangyari po lahat ng hindi pa nag-umpisa ang mga proyekto. So ngayon, kung hindi pa po nag-umpisa ang proyekto, na pinapatukoy ninyo na doon ang galing yan, paano natin mapatunayan na sa proyekto nang galing yung 375 million pesos? Ulitin ko po. Grabe pag kunwari ni Boying Remulla, sumisigaw sa hanggang parang mamamatay na siya. Mali, binayaran ng ombudsman, binayaran na Sandigan Bayan. Kung makaakusa ka, grabe. Abot hanggat langit ang pagsigaw mo. Yung tatlong justice sa Sandigan Bayan . Yung isa kumampi sa kanya. Nung binasa ko yung desisyon ni Justice Carl Miranda kung bakit ayaw niya magpiyansa si Bong Revilla, napakababaw. Kumbaga, kung ako tanongin niyo, Senate up lang yan. Kasabwat siya sa mga diskarte sa nakawan. Tapos yung dalawa naman sa tatlo, yan si Justice De La Cruz at saka si Justice Moreno,
ay pumirma na parayain si Bong Revilla. Si Justice Moreno, ang gusto niya mapalaya ang lahat, pati yung mga engineer, sila ni Bryce Hernandez. Pati sila ng lahat ng kasama. Kumbaga, kung titingnan mo lang ang desisyon sa concurring and dissenting opinion ni Justice Moreno, ay gusto niya lahat ay payagan magpensa. Si Justice, Miranda, gusto niya kahit isa wala makapiyansa. Kasama pati si Bong. Kung kay Justice La Cruz, ang naging desisyon niya yung nananaig. Kasi gusto niya si Bong Revilla lang ang pwede magpiyansa. Yung mga ibang engineers hindi na pwede magpiyansa. Tingnan natin, analysehin natin kung bakit nasabi ko malaking pagkukunwari. Na-i-discuss ko na ito dati, i-discuss ko ulit. Kasi in view of the fact that nakita ko ang kapal ng mukha ni Remulla para magsabi na mali daw ang Sandigan Bayan sa pagpapayag na magpiyansa si Bong Revilla. Bakit? Ano bang kaso sinampa ninyo? Ang sinampa po ninyo ay malversation. Kapag malaking amount ng malversation, ay non-bailable na. Okay? So kung non-bailable siya, malversation, ano ba ang ibig sabihin ng malversation na krimen? Nasa revised penal code po yan natin. Na nagsasabi, Robel, Kamsat, kapag nagnakaw ka ng pera ng pamahalaan, minimum mo tama dyan ay malversation. So ilang klase, ang pagnanakaw ng pera ng mamayan ay malversation. Ang pagnanakaw ng pera ng pribadong tao ay pwede mapapasok sa theft kung may kasamang pamimwersa, robbery, kung may kasamang panluloko, istapa. Ganong uri na ang tatlong pagnanakaw mula sa mga pribadong tao, pribadong pera. Ngayon, kung hindi pribado, gobyerno, malversation ang tawag. Kahit ano mong paraan ginawa mo, kahit kinuha mo lang na walang paalam, o kinuha mo sa pamamagitan ng proyekto, panluloko, o kinuha mo sa pang-hold up. Hold upin mo yung cashier ng pamahalaan na may hawak na pera at ikaw ay public officer, kasama ka rin, pwede mo rin malversation pa rin yan. So ngayon, bakit naman dapat ibigyan ng pagkataon na magpiyansa si Bong Revilla? Sapagkat ulitin ko lang. Sabi nga ni Ramil Bonsinas, sarswila naman lahat talaga. Ulitin ko lang. Hindi po pwede maging malversation ang kaso ni Bong Revilla. Bakit po? Unang-una, na-establish po sa paglilitis sa testimonya ni Roberto Bernardo, yung perang binigay niya kay Bong Revilla ay nanggaling kay Henry Alcantara at saka kay Opolencia. Gerard Opolencia na siyang director ng National Capital Region DPWH. Ang kung tinanong naman yung dalawa, kumbaga si Roberto Bernardo po ay walang alam kung saan nanggaling ang perang diniliver niya kay Bong Revilla. Pero ang kanyang personal na alam lamang ay yung binanggit sa kanya ni Alcantara at saka ni Opolencia na nanggaling po yan sa contractor. 375 million. Binigay December bago ma-aproba ng budget. Yung pangalawa ay binigay noong Marso, hindi pa nag-umpisa mga project. In other words, pera ng pribadong tao. Walang pinag-iba to sa pera ni Marcoleta na binigay sa kanya na 75 million. So in other words, kung ang karakter ng pera, kahit sabihin natin advance money yun, ay pribado pa rin yun. Kaya dapat ang kasong sinampa naman kay Bong Revilla ay bribery, indirect bribery. Sa ilalim po ng indirect bribery sa Article 212 ng ating revised penal code. O di kaya sa Presidential Decree 46 na kung saan ang pagbibigay lamang ng pera na ang rason ay ang kanyang opisina ni inupuan ay automatic na
paparusahan. Pero lahat ng parusahan yan, kung mag-usap tayo sa bribery naman sa Revised Penal Code, 6 na taon pababa lamang ang parusa. So anong silbi mo ngayon? Kahit malaki pa ang binigay, 6 na taon lamang. In other words, lokohan talaga. Bakit hindi mo kinasuhan Boying ng bribery? Ba't kinasuhan mo siya malversation? Alam mo naman kasi kumpare mo si Bong Revilla. Kaya para makatulong ka kay Bong Revilla sa mga eleksyon dyan sa Cavite, pinagbibigyan ka ng Revilla na tumakbo ang mga Remulla para sa pagkagobernador. Ngayon 3 kayong malalaking politiko dyan sa Cavite. Kasama dyan si dating Senator Tolentino. Ngayon ang gobernador ngayon Tolentino. Parang umiikot-ikot na sa inyong 3. Pang-4 ka pa. Pangatat, sinong 3? Naging vice governor yung anak mo. Yung mga anak mo na naging opisyal, ng panahon nagkakilala tayo Bong Revilla, ay hindi pa pinanganak yan. Bago pa lamang kayo nag-asawa ni Lani Revilla noon. Ang Lani Mercado. So, ito na ngayon. Nagsimula ang pagpunla ng political family kay Bong Revilla nung panahon na hindi pa sinilang yung mga anak niya. Ngayon, yung anak na mga opisyal na, may congressman pa. So, ibig sabihin po, kinakailangan din ni Remulla na isalba ang kanyang kapwa Kabitinyo. Maliban sa katotohanan na may mga hinahawakan ding pwesto ang mga dalawang anak ni Bong Revilla at saka asawa niya, si Lani Mercado. At saka yung isa pa niyang kapatid na si Strike Revilla. Siya naghawak ng pagka-mayor ng Bacoor. Malaking pwersa kung pagpolitika pag-usapan. So, kunwari na rin ang kaso laban kay Bong Revilla. Di ba? Di ba, kaibigan Bong? Naiyak-iyak ka rin, pero siyempre nasasaktan ka kasi makukulong ka, pero alam mo, drama lang lahat. So ngayon, ano ngayon ang mahahabol ngayon ng Pilipino? Ito pa, ang panluloko na harap-harapan. Ang proyekto na ginamit para ikaso laban kay Bong Revilla para sa malversation kuno ay yung proyekto na kaisa-isang proyekto dyan sa Pandi, Bulacan na 92.8 million ang kontrata. Sige nga, paano mo sabihin na yung 375 million na binigay kay Bong Revilla ay nanggaling sa 92.8 million? Kung binasa mo ang kaso, 76 million lang ang sinasabi na kinuha sa proyekto. Huwag mo nga kaming lukuhin, Remulla. Paano mangyari na nakuha ni Bong Revilla ang 92.8? Sabihin 76 million na lang. Unang-una, ang may patakbo ng kontrata sila ni Bryce Hernandez, si JP Mendoza. Lahat sila doon sa District Engineering District ng First DEO ng Bulacan. Sigurado ako na wala ka sa senaryo doon, Bong Revilla. At bakit kayo sasama ni Boying? Sa kasong hiwalay. Dapat hiwalay na kaso yan. Ang malversation yan, doon yan patungkol sa mga engineers kasi binulsa nila yung pera ng pamahalaan na binayad ng pamahalaan sa Sims Construction. Pagkatanggap ni Sims Construction mula sa bangko, pera dineliver kagad kay Bryce Hernandez. So, ang karakteristik ng pera ay hindi galing sa kontraktor. Tagahawak lamang ang kontraktor na si Sally N. Santos. Kaya binigay doon. Kaya talagang very proper ang kaso nila na malversation. So, diyan pa lang niluloko na tayo sa kasong yan. So, ngayon, ang target mo dito, ang malaking pera na napunta kay Bong Revilla, 375 million, ay hindi na mababawi yan. Kung hindi mo, kahit kasuhan mo pa ng ano yan, nagbago ka ng kaso, sa kasuhan mo ng malversation, ay hindi, bribery, wala rin magyari. Indirect bribery. So ngayon,
375 million tumataginting yan ay hindi na makukuha yan sa kamay ni Bong Revilla. Alam ko may kasama ka dyan. Binigyan ka lang ng komisyon dyan, Boying. Alam ko kasama magkaibigan kayo ni BBM. Si BBM din yan siyempre kinuha niya na kasama sa kandidato sa mga alyansa si Bong Revilla. So grabe, kita nyo na ang panluloko. O ito naman, pangalawang panlukuhan. Kakasuhan nyo si Romualdez. Anong kaso sa sampa nyo? Wala kayong pinakita sa publiko na mga particular na proyekto na maisasabit mo kay Romualdez. Kundi, ang nakikita lamang natin ay ganito. Nakikita naman natin sa mga malita kahit anong sabihin mo may 4 na humiwalay. Wala pong kwenta yung kanilang pag-recant. Kasi andun pa rin ang 14. Ang mauwi po sa recant niya, pagbabawi, sinasabi ko sa inyo kanina, hindi matatanggap ng korte yun. Madali lang po mag-recant. Mahirap ang magbuo ng kwento. Do you think makabuo ng kwento yung mga Marines nang walang pinagmulan, walang pinanggalingan? Ang kwento nila may kasama pang, tandaan mo, may kasamang litrato ng mga malimaleta. May litrato ng mga helicopter, litrato ng eroplano. Hindi mo pwede maimbento yun. Kaya, kung ano man ang purpose nitong 4 na nagkahiwalay, sigurado ako na alam din yan ni Boying Rimulya. Alam ni Boying, parang siya pangang utak niyan eh. O, sige Martin kakasuhan ka namin. Anong kasong ikakaso? Siyempre, bribery. Pwede mo makaso bribery. O bakit bribery? Kasi may mali-malita ka, umabot trilyon, hindi mo naman alam, wala kang klaro na ebidensya kung anong construction, anong proyekto nang galing yan. So in the absence of evidence, kung anong mga proyekto nang galing, pwede mo ikasuhan lump sum case na bribery na lang. Kasi pwede naman ang bribery, it can be given before or after. Pero ang totoo dapat na kaso sa after, yung pagbibigay na after, ay hindi po bribery sa totoo lang yan. Dapat yan po ay kasama ka, principal ka sa krimen na sa pagnanakaw ng pera, malversation. Principal ka doon. Pero in the absence, wala na tayong ebidensya kung ano mga proyekto kasi lamsam na binigay eh. Binigay na mayroon sila sa field na mga kapwa congressman din ang nanguha ng pera, nangungrekta. Tapos ibinigay, bago makarating kay Romualdez, dumadaan muna kay Saldico. Si Saldico naman nag-ipon, hindi mo na makilala. Naghipon-ipon na lahat, hindi mo makilala kung alin ang nanggaling sa La Union na pundo, alin ang nanggaling sa Ilocos, alin ang nanggaling sa Mindanao, alin ang nanggaling sa Mindoro Oriental, Occidental, alin ang nanggaling sa Metro Manila, sa Quezon City. Ganon po ang litrato, ang mukha ng pera. Pag makapunta na po kay Saldico, ihatid na mga, totoo po yun, kahit ano pang deny nila, totoo po yun ang pag-deliver ng mga malay-malita. Ang problema lang, nakamalita-malita na ang pera, wala nang papel kung saan nanggaling, anong proyekto pinanggalingan. At dahil diyan, mahirapan talaga, kahit sinong abogado, mahirapan, masisira ang ulo. Kahit ipukpok pa niyang ulo ng sisemento, hindi niya makukuha kung saan kontrata nanggaling ito. At dahil hindi mo makilala, mas mahirap kumaso ng detalyado. So ngayon, kung hindi mo makilala, ang mangyari niyan, ilalamsam mo na lang. So mayroon din pamamaraan ng batas natin. Sige, hindi natin malalaman, edi ipasok na lang natin sa bribery. Ganun po ang mangyari sa kaso niya. Ngayon, dahil may 4 na kumawala, drawing din po ni Rimulya yan. Bakit? Anong magiging silbi ng 4? Ito na ngayon ang plasta. Kakaso na ngayon ang ombudsman laban kay Tambaluslos. Ang ikakaso ay plunder because of so many bribery. Patong-patong bribery. Plunder na siya.
Pag plunder, lump sum case yan. So kahit 1 trillion, plunder pa rin yun. Iisang kaso lang. Ngayon, ang ebidensya ni Boying ay yung mga maleta boys. Di ba 8 sa mga maleta sa mga security escorts ang kinuha niya na ebidensya laban kay Romualdez. At ginamit pa niyang ebidensya yung mga nilabas ni Saldico sa kanyang Facebook page. Pati mga malita na litrato, pati po mga papel doon na nakalagay 100 million na punta ni request, binaon niya o in-insert niya para kay Bongbong Marcos. At mga in-insert niya para kay Sandro Marcos. Grabe itong mag-ama na kawatan. So ngayon, iyan na po ang litrato natin ngayon. Sila rin ang gumugulo, so hindi mo na malalaman kung magkano sa bawat proyekto. Kaya nga, ang solusyon na lang, i-combine mo na lahat ang pera, sabihin mo, nanggaling naman lahat ito sa flood control eh. O deliver ito ni Edvic Yap, galing kay Eric Yap, deliver kay, sabi ni Gutesag, deliver sa bahay ni Saldico, doon sa Valle Verde. Tapos from Valle Verde, dinala nila doon sa Shangri-La. Kung saan, sa tuktok ng Shangri-La, mayroong penthouse si Saldico doon. Ganun ang kwento, mga kaibigan. So, nag-withdraw man ang 4 na Marines, kwento lang yun. Hindi rin paniwalaan yun, pero ano mangyari? Bababuyan nila, magkikreate na sila ng duda na hindi makukonvict ngayon si Romualdez. So ngayon, dahil hindi mo na malaman alin doon bawat proyekto, si Romualdez na nakaharap, paano naman natin ngayon mapatunayan na kay BBM yan? Actually, mga ebidensya natin ngayon na kay BBM yan, ay yung mga malita boys mismo na mga Marines na nag-deliver. At saka si Saldico ang numero 1 nating ebidensya. At yung 2 tauhan ni Saldico na si John Paul Estrada at saka si Mark Texay. So ngayon, ang isa pinakamaiging testimonya niyan, ang testimonya sana ni Romualdez laban kay Bongbong Marcos. Pero magsasalita ba siya? Huwag kayo maniwala sa kanya na kapag ako'y sa inyong kasuhan, dadamay ko kayong lahat. Huwag kayo maniwala niya sa kwento niya. So ito, pakinggan natin. Isa pa, pinakita ko lang sa inyo kanina, yung ibang mga property. Tapos ito pa, makisaw-saw pa, pati si Erwin Tulfo na marami ding nakisaw din. Tuwang-tuwa siya. Sila talaga gumagawa. 2 sila ni Lacson ang gumagawa na itigil ang tinatawag na flood control investigation sa Senado. Bakit gusto ko ang flood control investigation sa Senado? Kasi mas malalaman ng tao kung ang Senado ang mag-investigate. Gusto na lang daw nila ipasa sa ombudsman. Walang transparency, hindi natin makikita kung sa ombudsman. Ang ombudsman tinatago din, dapat ipopost na sa website ang lahat ng mga affidavits na sinabit na pati mga kaso. Ang problema dito sa ombudsman, tinatago nila. So kung tinatago nila, meron silang pagkakataon na napakalaki para laruin ang lahat. Pero kung naka-hearing yan sa Blue Ribbon Committee, at least alam na ng tao kung ano mga ebidensya. Ididemanda lang natin sa ombudsman. So kayo kung walang Blue Ribbon Committee na naman, hindi na mapapalo up yung sinabi ng mga Marines yung pag-deliver ng pera na 8 maleta sa bahay ni Erwin Tulfo sa Green Hills. Tapos, ang kanyang salin, 400 million. Paano ka nagka-400 million? Kung medyaman ka na totoo, hindi ka makakita ng ganong kalaking pera. Maliban lang kung may pagnanakaw ka ginawa nung ikaw ay sekretary ng DSWD. At may pagnanakaw kang ginawa tungkol dun sa flood control. Kaya kasama na dyan sa iyong salin, yung deliver ng mga malita boys dun sa Green Hills, sa bahay mo.
At paano ka makabili ng bahay? Bilyonis yan sa Green Hills kung wala kang pera. Tangang mga bilyonaryo lang pwede tumira dyan. So, napakalawak na. Pati si Vince Dizon yung kasama sa sindikato yan. Grabe, pati lahat ng mga congressmen. Bakit sino bang congressman na kinasuhan? Wala pa. May kinasuhan siya. Isang araw lang kinasuhan si party list ng Uswag Ilonggo, si Jojo Ang. Kasama yung taga Sultan Kudarat na Ilonggo rin na Inchik. Si Congressman Ko. Sa Libak, Sultan Kudarat. So lahat po yan, puro drama. Ay, nako. Dagdagan pa na itong mga justice natin sa Digan Bayan na naghangad. Tingnan mo itong ito pa mga property ni Kwan, nakasalang, napunta po kay Bongbong Marcos to, pero nakapangalan lang kay Martin Romualdez. Ito. Ay, buhay. May malaking property sa Spain. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher na Rappler. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Yung Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts, kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa, ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles dito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magka-brand sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon broad. Kung titingnan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So email us at investigative@rappler.com para sa tips at leads. So, ladies and gentlemen, ngayon na ilipat na ni pamili na, ang hirap na pong bawiin yan. At takot-takot na papel ang haglakayin mo para mapatunayan mo. Ganon po ang pinakamatindi natin sa ngayon. Hindi na natin mababawi. So kung hindi natin mababawi, sa tingin mo ba, yung mga congressmen na nagnakaw, makukuha ba sa kanila? O titingnan natin, may isang itong sinasabi na property sa US. Yan. With 30.5 million pesos to a Fraternity Brothers Corporation. Yan.
Former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez transferred a Massachusetts property worth $2.24 million or 130.5 million pesos to a Fraternity Brothers Corporation for just $1. U.S. government records list the 2.5-hectare estate in Dover, Massachusetts under the full name of the House Speaker since 1988. On July 1, 2025, Romualdez signed the quitclaim deed transferring ownership to a corporation named AMMY Incorporated for only $1. Delaware state records show the company was formed as a foreign corporation only on June 20, 2024, with a certain Andrew Casino listed as president. Casino, a fraternity brother of Romualdez in Upsilon Sigma Phi, sits on the board of directors of Benguet Corporation owned by the Romualdez family. US-based realtors and lawyers say a quitclaim deed is not unusual as it is a legal means of transferring property. But what makes Romualdez's transaction stand out is a multi-million-dollar estate being turned over to a corporation for practically no payment at all. A US-based lawyer tells Rappler the transaction could count as a, quote, fraudulent conveyance because it may be used to hide assets from creditors. Rappler reached out to Romualdez and Casino via various channels for comment but has yet to receive a response. Ayan ito naman mapakita ko sa inyo yung New York property niya. Kaya, pwede tayong kumanta, start spreading the news. I'm yearning to stay. I want to be a part of it. New York, New York. Ito po, this little town blues. I'm yearning to stay. Ayan, pakinggan natin yan kay Natasha Gonzalez. Ito naman po yung New York apartment. Napakamahal. Found is that Representative Romualdez, and through the estate of his father, Benjamin Romualdez, who died in 2012, acquired a luxurious apartment on 465 Park Avenue, Unit 28A in Manhattan. I am looking at his signature right now. It was Representative Martin who received the property as the administrator of the estate. It's his signatures that we've compared as well to his signature in the House of Representatives. Hi, thank you for coming on assignment with me, Natasha Gutierrez. On this podcast, So I take anyway, you huwag behind the natin scenes with pabain me yan. on investigations, interviews, and assignments. Every Ito yung pinakita niya naman. Yun naman ang buod ng kanyang sinasabi. Yung kanina. So ngayon, ang nakakasakit dito, yung mga kasama ni, ito bata ni Romualdez, ito si Tulfo eh. Sila ngayon ang taga-provide ng harang para mapunta kay Bong Revilla. Kay Bongbong Marcos. Ayan, pakinggan niya si Ungas na Tulfo. Wala namang alam ito. Kundi magsigaw-sigaw lang. Congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. Kunwari ka We pa. don't want to do that. So, what he was Ha? saying, Hindi na daw makialam ang Senado sa investigation sa flood control kasi kung meron ba. Kunwari ka pa, ang dami-dami pa pong hindi napatawag. Wala po sa listahan kung paano kakasuhan si Undersecretary Bersamin. Si Amina Bersamin, si Amina Pangandaman, hindi rin nakasuhan. Si Lucas Bersamin, kung talaga may goods kayo dun sa kanya, hindi pa rin nakakasuhan. Ang alam ko si Lucas Bersamin po, mga Supreme Court Justice, in case you do not know, malaki po ang property ni Lucas Bersamin. Doon sa, alam mo na kung saan ang bahay niya. So, ang dami pang ibang nagbabanggit na tinuturo na hindi man lang inimbestigahan. Tapos hindi mo na imbestigahan kung sino yung, kung paano nangyari na nag-deliver sa kay Tulfo. Ang isa pang pinoproteksyonan niya si Trillanes na naghatid sa bahay ni Trillanes na maleta para papatakbuhin ni Trillanes ang kanyang agenda na makasuhan sa ICC si Digong Duterte. Lahat po yan ay puro pagkunwari.
Pakinggan natin si Kunwari Boy. Kami ng bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate. Bakit ikaw hindi mo imbestigahan? Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon sa Ombudsman, kaya nga yun nga yung gumulong na yung kaso ni former speaker, di ba? Tsaka yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigyan niyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over, but we'll have to we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun, both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Yeah, kunwari pa kayo. Tapos titira si Alan Peter kada pag gusto niyo palabasin na si Alan Peter ang ayaw. Mga lelong nyo. O, mga punyeta kayo. Well, they have to. We have to Wala majority. na, huwag na. Asar ako makinig sa iyo. So ngayon, ang pinakamatindi dyan, ladies and gentlemen, ito pong epekto sa ating ekonomiya. Una, ang tubo ng ating ekonomiya ay pinakamababa sa loob ng 22 taon. 2.3%. Ibig sabihin 2.3%. Every year, kung may 100 billion na ekonomiya tayo, ang tinutubo na ng ekonomiya natin is 2 billion 300 million. Kakaiba siya sa mga may tubo pang 7%. Pag 7%, so 7 billion kada sa isang daang billion. So ngayon, ang tubo natin 2.3 billion. Tapos, kagaya ka sa angkon yan, ang kaakibat niyan ay yung kung nangutang ang ating pamahalaan, gaano ba kalaki ang inutang natin kung ikumpara mo sa kinikita kada taon? Umabot na po tayo sa pinakamalaki na sa almost 67% ng ating kinikita ay yung inuutang natin. So, imaginein mo isang pamilya, ang kinikita ng husband ay 100,000 a month. Ang inuutang, ibig sabihin, bakit ka nangutang? Ang inuutang ay 67% o di kaya 67,000. So, yan ang inutang mo kada taon, 67,000. Ang income mo is 100,000 lang sa kada buwan. Sabihin na natin, times 10 na natin, ay 1 million. So, sa 1 million sa isang taon, 670,000 ang inuutang mo. Sabihin na natin, kumakain ang pamilya mo, malaki pamilya mo, kumakain kada isang buwan, ang gastos mo ay 100,000 times 12. That is 1.2 million. Iyang kinikita mo ay 100,000 kada buwan, 1.2 million din. Di zero. Umutang ka pa. So, saan ka kukuha ng pambayad ng utang mo? Ganun po nangyayari sa ating Pilipinas. So, ngayon, ipakita ko pa sa inyo ngayon yung, ito, breaking news ito ha. Grabe. Hindi na natin malalaman kung paano tayo mabubuhay nito. O yan, ang economy natin ay mas mababa pa sa kaysa pandemic ng panahon ni Duterte sa pandemic. 2.3%. Ay, nako. So ngayon, ibig sabihin, nagsisinungaling ito si Antonio Balisacan na NEDA na hepe. Mali-mali mga projection mo, sinadya mong mali. Ayan. Makaka-recover daw sa infra spending. Andiyan na naman tayo. Infra na naman. Pag infra naman, flood control na naman yan. Yung Philippine economy natin, pandemic law, yan. O, tapos, ito mabigat. Ulitin ko lang, debt to GDP. Ang GDP, gross domestic products. Ibig sabihin, kung sa pamilya, yan po ang gross na income. Kasama sweldo, kasama kung ano. Yan ang debt to GDP ratio climbs to 66% sa quarter 2. Yan ang sinasabi ko na yung income mo halimbawa sa isang taon,
ay sabihin natin ay 1 million. 1,200,000 kasi 100,000 naman na kinikita mo. So kung 1,200,000 naman, tapos may uutang ka pa ng 66,000 kada or 66,000 kada buwan times 10, that is 660,000 plus the 680,000 ang inuutang mo. So ibawas mo sa income mo na 1.2 million. So sa 680, sa tingin na 700 na lahat ang utang mo. So 1.2 million may 7 may 500,000 ka natitira. Ihatiin mo sa 5 buwan yan. Ibig sabihin po, 5 buwan divide by 10, that is about 50,000 kada buwan gastos mo sa pamilya mo. Kasi 12 naman yan. Mas less than 12,000 mas less than 50,000 kada buwan ang ginagastos mo. Tapos may utang ka na 66,000 kada buwan. Ngayon, may problema pa tayo. Saan ka kukuha ngayon ng pambayad sa 66,000 kada buwan na para mabababa mo yung utang mo? Ibig sabihin, lunod ka na. Hindi mabubuhay ang ating bansa kung ihambing mo sa isang pamilya. So, intindihan na natin? Sige, magandang gabi po sa inyong lahat. Bahala na kayo mga ano. Kaya sa totoo lang, si Sarah lang makatukhang nito. Pero ngayon dito, pakinggan nyo muna ang aking channel music. Channel ID natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Wala talaga. Hindi kayang bayaran ni Wala na talaga magpag-asa nito. Wala ko talaga yun. prinsipyo. Kasi ngayon, habang patuloy ang gobyerno natin, kulang po ang kinikita sa koleksyon ng buwis sa custom. Kaya nga umuutang eh. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi So siya hindi malayo na kukopihan natin ang nangyari sa Argentina. Na mangyari din na wala nang kwentang halagang pera. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador. Magandang gabi kay Argo. Magandang gabi rin. Magandang umaga na pala kay Gan. Magandang umaga kay Tikla. Sa 23 dapat iba na naman. Tatakbo na talaga ako ng senador. Para ma-expose lang natin ito. Mr. Romales Tambe, di naman kami kikilos ni Paring Saldico kung walang bendisyon ibigin. Totoo mo yan. Ibig liwag. Money moves mountains. Sabi. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan. Mr. Romales Tambe, yaw katuto. Kung time to see. Tapos, palabas lang naman ni Paring Buhing yan. So, Graceline, kahit mag-transfer ng 500 years, naku, isang Pilipino sumasahod ng minimum wage, hindi kikitain. Grabe. Walang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ahus. Si Graceline, marami pa mga Pinoy hindi nakakaalam. 3 beses isang araw para na makakabayad sa bill. Ayan, sa kuryente ko, 24,000 binayaran ko. Romel Vinson, Sarsuela lang naman yan lahat. Samantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador. Totoo kasing tirador. Si Graceline ulit, kami mga FW gumagawa ng lahat ng paraan para makatulong sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Hirap din kami. Ang lahat ng pinapadala na dolyares ng FW sa Pilipinas ay nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi kayang bilhin ang puso niyang mati. Sabi ni Graceline, walang konsensya, mga magnanakaw kahit wala na makain mga Pilipino, pati sa Ayala Avenue. Maraming nandurukot dahil sa hirap ng buhay.
Tama po yun, marami ng mga hold-upper ngayon. May pumapatay pa nga ng Grab eh. Alan, si Anastasio Bintilano, watching from Dubai. Si Michael Bastes, pera-pera, wala ng justisya sa Pinas. Matapos rin kayo, malapit na. Si Chris Line, tapos si Mine, si Michael Bastes, Edgardo Nacion, Rinaldo Charis, Sara Duterte for President, Helen Baguio na Imbagrabi, Mayap Abingi sa mga Kabalen, Maray na Bangge sa mga Bicolano. Maayong gabi sa lahat ng mga Bisaya, si Cebuano speaking. Maayong gabi sa lahat ng Ilonggo. Mayad nga gabi sa tanan ng mga Karaya. Si Rene Lobaton watching from Dipolog Terminal. Wow, Dipolog Terminal sa Zamboanga del Norte. Nakaanha ako diha eh. So magandang gabi. Kasi Manwa watching from Coronadal City. Jonathan Bordamio, maayong gabi dira sa Marbel sa aton nga banwa nga gin bataan kay dira ako na bata. Subok sa tang mayong gabi si Gyang sa tapos si Ben Reclamador, kulang koleksyon ng tax kasi kulang ang trabaho. Paano ako makapagbayad ng tax kung wala akong income? Tama. Tapos Bog Sadam, pera is a matter, sir. Para sa kanila. Gamura, grabe, lubog ng bansa. Lubog kasing lubog ng baha po. Ngayon, baha, sobrang halat, baha. Tapos, laging nagtutunog ang ating cellphone. Orange rainfall, red rainfall. Tapos, si Didisit, Saraulo, Fentanyl, Dutae, doktor ng ano ka. Ito po yung klase ng tao na walang pagmamahal sa kapwa. So, Allah bless you more. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakon sa mga pagari, ako pakatakan, ruo sa barm, sa mapya kagawi, ako, God, Allah bless you more. Allahu Akbar. Kung wala tayong ibang puntahan, si Allah lang puntahan natin at makapagbigay ng tulong sa atin. So, lahat sa mga Kristiyano naman, na mga Protestants, tapos gusto mag-born again, just remember this, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Now, before I go, nais ko lang sabihin sa inyo, walang api kung walang magpapapi. Sabi ni Freddy Aguilar, the greatest Ilocano singer, sabi niya, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang hindi nagwawagi ay umayaw. Ganon lang po lagi. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.